Hello guys at happy weekend, at Sabado na naman. And of course, ang typical natin ginagawa, nag-update ng mga chart. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel Stock Play, and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, tapos yung kahapon guys, pwede nyo i-check. Ayan, itong Friday, May 31. Ayan, so 3 videos yan, First video for today, stock update ulit. Okay. Number 1, ASIN guys. So for ASIN overbought, stochastic, based sa weekly chart to overbought. So it means pwede tayong rito mag-pullback ng medyo medyo malaki. So far, ang nakikita natin na next support 4.6 for ASIN guys. And of course, the good thing is may breakout na dito. Ayan, sa may downtrend line since 2022. Ayan So, retest lang. Retest, then breakout. Ayan, And, of course, yung typical, pagka-breakout, guys, ayan, pullback, So, for this one, let's monitor at still overbought pa rin to sa stochastic niya. And as well, yung ating RSI nakabaloktot pababa, Then wait lang, silipin muna natin Ayan. So sa daily chart, daily overbought na rito or sold pala, Ayan, sa may natin, stock oversold. Then we have here a pullback na. Okay, so possible. So, possible? Ayan. So, since nasa support pa rin to, guys, pwedeng mag-bounce, sa may 5. 5.05. So, at least mahit lang tong ating resistance, And kung magi-stay naman dito yung, stock sa may, oversold area. So, it means pwedeng bumaluktot to. Ayan, Still pull Ayan, then 200 day. So, typical lang po yun, pagka breakout sa may 200 day, nagre-retest dun. So, it means may chance nga dito na malaglag sa 4.6. Sa may support natin dito sa baba. Next support, 4.6 at least. Okay, malapit dito sa may 200-day moving average. For ASIN to. Ayan. Next. Okay. ICT naman. ICT, punta tayo sa weekly. Ayan, para makita natin. Okay, lower, high, lower, low. Ayan, Medyo malalim to, Lower, high, sa lower, low. Then dito, ayan, sa may mismong nating candlestick, sa may chart, high, tas higher, high, So, possible divergence. Possible support, eto guys, Ayan, so 314, or kung magra-round up tayo, malapit sa 315 guys, Ayan, so dito sa may sa may green box. So far, pagka chinek natin, ayan, so breakout siya rito noong January, sa may trend line niya before. We have here, from here,
Tapos nag-rally hanggang dito. So halos 40%. Ayan, so tignan natin kung siya ba ay malalaglag dito ulit sa may trend line natin. Ayan, kasi yung natin, trend line nasa 275 at least wait lang. Ayan. Ayan. So at least dito guys, sa area na to 280. So at least 280 to 274, no? So ayan, so pwedeng bumalik dyan. Base po ito sa natin. Ayan, sa weekly time frame since 2010, no? Ayan. So just in case lang kasi nasa itok-tok pa to diba? Ayan, kaya tingnan natin, no? Next one is JFC. Jollibee ay bumalik sa may support 206. So at least 206 malaglag dito, goods lang din yan. Ito, ayan. Okay, ayan okay, 206 at least, okay, or 207, basta malapit doon. And yeah, since oversold naman dito, pero parang magko-crossover siya bearish crossover, pwedeng bumaluktot kasama nung RSI. So i-check natin yung RSI kung saan nagbo-bottom. Ayan. So dito June 2022 bottom niya. Ayan. Then nag-rally from here 192 hanggang dito guys 255. Then we have here sampa ito. Okay, so April 2023 bottom, then rally ulit Then we have here bottom. Okay, October, then rally and possible dito so konting pitik pa ito pababa. Ayan, pwede this time. So maglagay tayo rito ayan. So at least mahit tong natin yung sa may green box na to. Ayan. So sa may natin stock, solid lang yan kasi oversold naman sila, diba? Ayan oversold. Okay, na hit yung box, tapos oversold. Ito guys, na hit yung box so this time oversold. Let's see kung babalik. Okay, at magbo-bottom for JFC. Daily, ayan, so medyo maganda actually yung niya yung chart. Ayan, basta mag-hold lang sa may support. Ayan, 200. Next, Meralco. Okay, so medyo magalaw to sa daily chart. Pero overall, ayan, kasi sideways na to matagal na sideways to guys. 2013 pa actually Ayun
Diba? Tapos bagsak ulit. Then retest ulit. Rejected ulit. At retest ulit, guys. Ayan. So, tignan natin. Ang pinaka-conservative way dito is wait for breakout muna tapos retest, ganyan. Then, push, no? So, this time kasi parang siya eh. Okay, parang eto siya, guys, no? Ayan, no? Diba? So, it means may chance na malaglag. So, from here, 367 yan. So, possible, natin, bottom dito sa 260. Or 250 pa nga, Ayan, sa may green box na to, guys. Ayan. So, for me, yun yung pinaka-conservative dito. Approach for MER, no? Ayan, para di maipit. Ayan. Then, EMI. MP to eh. Ayun. EMI. For EMI, yung drawings natin yan, guys. So, update. Retest lang to dito, guys, eh. Wala. Tapos, ito, fake out to. Diba? Ayan, kasi di na-sustain. Fake out yan. Laglag. Then, retest ng maraming beses. Then, laglag ulit. Then, bounce ng konti. So, this time, check natin resistance for this one. So, I think dito, resistance for EMI, support. So, sana possible support. Ayan, so dito may support. Dito. Ayan, no. 16.5 pero mag-add tayo dyan sa daily chart since naka tayo rito eh. Naka weekly tayo, no. Ayan, tapos yung stock overbought na, no. Overbought, guys. Plus nasa resistance pa. Tingnan natin, pa downtrend pa din kasi ito, eh. O, diba? So, still downtrend pa rin yung kanyang RSI. So, sa daily, so alisin na natin to. Ayan. Okay, may confirmation. Overbought din dito yung stock nya. Tingnan natin, So, for now, let's see. Okay. And kasi kung pipitigin to, pwede naman, Pwede. Since meron tayo ditong gap down. Okay, pwede ma-fill to, guys, Gap down. Ayan. So, kung magbe-breakout, medyo pangat to eh. Maano yung yan. Yung mga candlestick eh. So, at least kasi dito dapat ma-fill yung gap na yun eh. No? So, for me dito pwede. Ayan. So, sa area na to pwede rito, guys. Ayan, no? Ayan, para ma-fill yung natin. Yung gap down dun. Tapos, since nasa resistance naman, if mare-reject, so possible dito naman. Ayan.
Ayan, sa 18.12 or 18.1, malapit dyan, 200 day, yun lang kasi, nalaglag na dito, sa may 200, ito, nalaglag na to. Ayan. So, syempre, sell off, then, bounce. So, tingnan natin kung mahit pa to, yung 200 day moving average for retest, guys. Ayan. Next, and last na to, AC. So, for AC, ayan, so nasa support na ulit. Nasa support na ulit sa idolo, pero hindi pa siya oversold sa RSI. Hindi pa oversold. So, tingnan natin kung kakapit pa dito. Dito, hanggang sa 580s. Ayan. 580s, yung support. Ayan, sa may green box. Kita naman, Ayan, tapos pa downtrend pa din siya, So, still, to? Downtrend. Ayan, kitang-kita, walang breakout, Daily. Check natin 200. Ala. Okay, so dito pa lang bearish na, guys. So for now, let's wait muna na mag-oversold, yung stock. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.